Morning internet. So labas tayo ngayon at we're trying to take a walk sa forest and visit siguro tayo ng mga lakes. Okay? Alright, so wala tayong specifics na ngayon na location, so try lang natin kung saan tayo dalhin ngayon. Walking tayo ngayon. I-try kong i-visit yung yung isang magandang place dito. Hindi ko pa na-try yun kung saan sila nag-walking. Nakikita ko lang marami naglalakad doon nagjo-jogging. So hindi siya maputik ngayon at medyo dry yung paligid. I hope na maganda yung pag-walking natin ngayon. Today is Monday at 9:33 ng umaga. Walang gaanong tao sa kalsada dahil may pasok. So ngayon guys, medyo maalikabok, mabuhangin yung daan. Yan. So pakita ko sa inyo yung kalsada. This place, nice day to walk, although parang may snow ngayon. Ayan. Paunti-unti. I don't know kung nakikita nyo. Ayan. Okay. This is a nice place. Okay. Maganda pala dito. Maganda pala dito. Oh, kalimutan ko yung malamig pala pag walang gloves. Napakatahimik na lugar. Ganda ng forest nila. Ayan. Napaka-fresh, napakalinis. Wala kang makikita mga kalat na plastics. Ayan. Ang ganda ng paligid. Ayan, wala nang ganong snow. Sarap maglakad guys. Napakatahimik. Sarap mag-exercise. Check natin to. Oh, ang ganda. Ayan buong bato. Ang galing nito Nice. Ganda guys. Ayan siya, nasa gitna siya ng forest. Balik tayo sa daan. Alam niyo ba guys na sa buong mundo, isa ang Finland ng pinakamaraming gubat at pinakamalinis. Kasi
Minemaintain talaga nila, pinapriority nila yung kagubatan nila. Kasi mahalaga sa kanila to, yung forest, kaya yung kalikasan. Maraming klaseng forest dito sa Finland. At marami ring lakes, thousands of lakes, thousands of forests. Lalagay ko dito yung description, guys. Hey. Kung gaano karami yung rito, forest. Meron silang mga kanya-kanyang pangalan, yung klase ng forest. At ganun din, meron din iba't ibang klase ng lakes, pangalan ng lakes. Ganda, oh. Nice. Oh, ano kaya ito? Parang ayan, oh. May something dito. Ano yan? May natulog dyan? Ano kaya ito? Ayan, oh. Parang gumawa ng kubo-kubo. Diba? Ang galing. Nice. Hindi ko akalain na mapupunta kami sa ganitong lugar. Mahilig pa naman talaga kami sa And ako pala, ako lang. Mahilig ako sa forest. Mahilig ako sa nature. At tamang-tama naman kung saan kami dinala ng Panginoon. Dahil napaka-safe. Hey! Napaka-safe ang lugar. Ang ganda ng paligid. Kahit maglakad ka dito kahit anong oras ka maglakad dito. Yung lugar napaka-safe. Hindi ka mababahala kahit 1:00 ng madaling araw. Kahit 12:00, sobrang safe, guys. Kahit mag-isa ka lang maglakad dito. Kaya, thank you Lord. At dinala kami sa ganitong lugar. Napaka-safe na lugar. Napaka-safe na area. Pagdating sa pagtatapon ng basura. Alam niyo ba yung meron tayong ugali, lalo na sa mga katulad kong Pilipino. Hindi naman lahat, na pag walang tao, tapon mo na dyan. Wala nang nakakakita. Dito wala yata silang ganun values. Wala silang attitude na gano'n. Kasi nga trained na sila. Yung kalinisan ng kagubatan talagang ingat na ingat sila na hindi makalat, kasi nga laking tulong sa kanila nito. Kaya ganoon na lang yung pagpapahalaga nila sa kanilang kagubatan. Rin dito yung mga area dito, talagang very safe siya kahit sa sabihin mo may mga wild animals. Hindi siya very safe siya kasi kung meron, sabi ko nga, yung mga forest na may mga wild animals o kaya may mga ahas,
naglalagay sila ng sign at alam na nila yung ginagawa nila every forest. Kung pwedeng ano yan, maglakad, pwedeng mag-jogging dyan, pwedeng mamasyal dyan sa forest na yan. Ayan, so organized sila. Alam na nila yung mga area na ganun. So, ino-open nila yan sa public, yung mga ganung klaseng impormasyon para yung mga baguhan dito na katulad namin, hindi na kami may nababahala o nagtatanong pa kung safe ba yung area na yan. Parang yung lake pag frozen, yung ano mo, yung meron yung second thoughts na baka lumubog ka. Hindi nila i-open yung frozen lake na yun na pwedeng maglakad doon sa gitna ng lake kung hindi pa visible, kung hindi pa siya matigas. So naka-close, may sign diyan. So nagbibigay sila ng mga warning. Pag okay na, kasi may mga nagche-check. Pag okay na, ino-open na nila sa public yung yung lake na yon na pwede nang skating sa area na yon. Banor, Kuntapulot. So ito yung nilalakad natin ngayon. Ayan. So lakad lang tayo, guys. Alam, ang sarap ng feelings. Pakiramdam. Feelings. Sarap ng pakiramdam yung panahon. Hindi siya ganun kasakit sa kamay. So kung pumasok dyan, kaya lang pag ayan, medyo madulas pa pag ganyan. Yung ganyan na itsura. Glass eyes na tinatawag. Yan ang madulas. Alam mo ba yung mga ganyan? Gusto kong ganyan, yung mga ganyan na itsura. Ng mga bato, may mga lumot siya, green na green. Buhay na yung mga pine trees, tsaka mga birch tree. So almost na tayo dito sa forest. Try natin maghanap ng lakes naman na pwede kong ipakita sa inyo. Ay! Uy! Narinig nyo? Nag-crack oh. Tsaka yun pa oh. Psst. Alin. Tingnan nga natin ganyan yung pag yung napopros siya ay natutunaw na siya. Uy. Yan. Kita niya. Lapit ko. Yan. It's frozen.
Oops. Uy. Lumubog. Oops. Malalim pala yan. Yan. Tuloy. Parang pumasok yung tubig sa sapatos. Hindi naman. Okay lang. Yan. Ano to? Information din. Yan. Alam niyo bang, ayan, Silent Whisper. Metsantarina. Ito yung ano niya, Swedish niya. Skodat Lage. Metsantarina. Silent Whispers. Ito hindi ko alam kung tama yung pagbigkas ko. Skodat Lage. Lage. Yeah. Did you know? Tiesitko. Bistedu. Yan. Sa English niya, did you know? Swedish niya, bistedu. Tiesitko. Finnish. English, did you know? In 1919, the Lakanberget Hills was designated the town's official sledding slope. Oh, okay.
At dulas. Uy! Muntik na ako. Madulas guys. Oh. Bloke. Oh. Ayoko na. Baka mabalian ako. Wala pa naman akong ano ngayon. Trabaho.